Kasi nasubaybayan na kita, di ba, nung nagsimula ka. Talagang isa ako sa naniwala kasi mahusay ka talaga. Ilang shows mo na yung napanood ko, remember? Sinabi ko na sa'yo na magaling kang kumanta. So, that time, meron kang title yung Scripted King. Saan ang galing yun? Pwede ikwento mo yun sa kanila? Or dadalhin mo pa rin ba yan ngayon? Or ano nang mangyayari? Hindi ko po iiwan kung saan po ako unang nakilala. Scripted King. Kumbaga gumagawa po ako ng mga makatotohanan ng mga drama na nagva-viral, lagi kong million views. Kumbaga parang lahat po ng mga nangyayari sa totoong buhay na nakakaiyak, ginagawa ko siya. Na parang hindi ko pinag-iisipan, bigla ko na lang may isipan on the spot. Tapos i-upload ko lang, mamaya viral na. Kumbaga parang maraming nagtatanong po ng mga tao kung totoo ba ito o hindi. Tapos ang dami nagagalit sa akin, meron isang politiko na nag-message sa akin, parang bibigyan ako ng pera. Kasi may content ako na parang pinapalayas ako, wala akong mapuntahan. Tapos inawin ko po na scripted lang. Tapos ang dami nagtatanong, ang hirap kong mag-explain, may isa-isa. So ang pinangalan lang po nila sa akin, dapat ikaw si Scripted Boy. Nag-isip ako, Scripted King na lang. So Scripted King, yun. Ang dami pong tumawag sa akin noon, KMJS, tapos Rated K, mga TV. Nakinansel ko po lahat yun kasi natakot ako na hindi ko akalain na magbabiral pala yun. Tapos i-interviewin daw nila ako. Nag-deactivate po ako ng Facebook noon kasi sobrang takot ko. Yung pala okay lang din naman pala kahit scripted lang, hinayang ako. So, yeah. Okay, next question. Ngayon, ibang-iba na rin yung itsura mo, di ba? From the previous, Tsaka, ano din, may pinagdaanan ka din, di ba? Pwedeng ikwento mo lang kung ano yung gusto mong ikwento tungkol doon sa pinagdaanan mo na yon and how has that changed you now? Kasi di ba, nabanggit mo kanina from your previous manager, di ba? Parang gano'n. So, ano na? Maayos na ba ang lahat? Opo! Ako, nagpapasalamat po ako, wala po silang lahat narinig sa akin. Kasi ayoko din naman, siyempre naging mahal ko din naman siya, at nakatulong siya sa akin. Kumbaga parang may mga pinagsamahan kaming masasaya na hindi lang talaga match kaming dalawa. May mapupunta sa kanya ibang talent na magkakasundo sila at mapapapunta rin ako sa taong magkakasundo kami. Yun ay si Coach. Oh. Eh, syempre, ikaw ang nagtuturo sa akin, Coach. Ngayon, yung akin pong dati, mahal na mahal ko din naman po yun. Pati lalo ng pamilya noon. Yan. Kaya okay lang po. Napagdaanan ko na po yun, parang wala na po yun sa akin. Kasi iniisip ko na baka naman hindi ako magtagumpay kung ang puso ko nega. Oo. Ay, gusto ko okay ako sa lahat. Ayoko nang may kaaway. Okay lang na awayin niyo ako ng awayin. Pero kayo, wala kayong madidinig sa akin. At yun din po yung tinuturo sa akin ng mga mommy fingers ko. Yan. Mami Imelda, mami. Mommy fingers po ang tawag nila. Namin. Kasi yun po yung grupo. Fingers. For a while, hindi, yung nag-start ka, marami ka na rin kasi naging following worldwide, di ba? Opo. Nagtuloy-tuloy pa rin ba ngayon yung like yung different groups mo from the other countries, ganyan? Ay, opo, tuloy-tuloy po. Wow. Tuloy-tuloy po hanggang ako natutuwa ako. At saka yung mga ibang followers ko sa TikTok, sa Facebook, meron na kami GC pagkakadami. Ako nga po isang beses mag-video call. Nung pipindutin ko na hindi pala ayaw mag-video call doon kasi ang dami na nila. Yun, gano'n. Thank you and congratulations. Salamat po. Bongga. At maraming salamat po sa regalo mo sa akin ng birthday ko. Ay, wala naman pa talaga. Okay. Hindi, one last na lang for Royder. Ano yung nakikita mo kay Dindo ngayon? Dahil ikaw na ngayon parang may mga binago ka sa kanya eh. So anong tingin mo sa mararating ni Dindo ngayon in his career? Well, siguro ang ano ko doon is really, he has a very raw talent. So, ang ano ko doon is, ma-realize niya na kung ano yung meron siya and at the same time, ma-embrace niya yung artistry nung ginagawa niya. Yun. Thank you and congratulations pa. Salamat po.